Salamat at nandyan na kayo naghihintay. Salamat. Very good. Okay. So, salamat at ito ay napakagandang araw sa buong linggo. Ano po? So, salamat tayo sa Diyos na nakikita niyo ako at siyempre nakikita ko yung monitor. Okay, dito. Okay. Ako po ay nandito sa lugar na mayaman. Okay. Yan ay sinasabi kong earthly blessings na po. Yan po ang bahay namin sa likod yan. Ang ganda niyan kasi mataas, baha man, hindi kami mababaha. Maraming mang ahas, hindi kami maabot ng mga ahas. So, mga kasama, I pray na mamasyal kayo dito sa Pilipinas, kayo nasa abroad, para naman makita nyo ang perlas ng silanganan. Pearl of the Orient ito eh. Alam naman niyo yun, di ba? So, as Filipinos, we need to make the Philippines pearl talaga. Sabi nga nila, the most happiest people, one of the most happiest people on earth are Filipinos. Kaya lang lately, bumaba daw ang mga masayang Pilipino dahil sa COVID. Ano po. So, kasama, I'm here to encourage you to just go with contentment. Sabi na Apostle Paul, rejoice in the Lord always. And I say rejoice. Okay, dahil pinag-uusapan natin si Isaac Bless Iso, papunta na tayo dun sa heavenly blessings. Tapos na tayo sa earthly, di ba? In fact, sa Bible, ang ganda pala ng lugar na ibinigay din ng Diyos kay Iso. At ang modern Jordan pala, yun ang lugar ni Iso. Yung Jordan, katabi ng Israel ang Jordan, di ba? Yun ang Edom, mga sama. Kaya salamat tayo. Kahit pa paano, maaring iba sa atin may mga failure, ano po, may mga talagang setbacks, ano po, may pagkukulang. Katulad din tayo ni Iso na maraming pagkukulang. Yet, meron pang blessing. Salamat po, Panginoon. Sabi ko nga Totoo yan. Alam niyo, kung patulan talaga tayo ng Diyos sa ating mga setbacks at pagkukulang, baka wala na tayo. Hinipan lang tayo, wala na tayo. Pero salamat sa Diyos at talagang meron tayong makuha kay Edom, ano po, kay Iso, na blessing din. Kaya, encourage ko kayo, kayo na may mga setback sa buhay, naging victim kayo, naging talagang talagang merong defeat, ano po. Oo, talagang may failure. Meron blessing pa. Ano ho? Ngayon, mga kasama, tuputata tayo sa heavenly blessing ni Iso. Okay, may verse tayo rito, verses. At gusto kong makita itong Mark 8:36. Ito naman, bigyan natin ng pansin yung heavenly. Heavenly matters. Oh, it matters most. Bakit? Ito na, basahin natin. Sabayan naman ninyo ako mga kapatid. Please lang. Okay, nandiyan na kayo mga kapatid. Okay, nandiyan ang mga, ayun. Ready? Read. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? So, lesson natin ngayon na ang nagte-take note ay si Engineer James Tobias Batong. Bible believers with a heavenly perspective. Yun na ngayon. Bible believers with a heavenly perspective. Dahil tatay sa blessing na ginawa ni Isaac kay Esau sa Genesis 27:39. Okay? Tayo dyan mga kapatid. Salamat. Yan na kayo. And then mag-pray na ako. Gusto ko makita nyo ito kasi may balance ito Huwag natin kalimutan. Oo, nasa katawang lupa pa tayo pero huwag natin kalimutan kaluluwa natin. Kaya dito mapansin nyo sa verse na ito, ready, read. And Isaac his father answered and said unto him, Behold, thy dwelling shall be the fatness of the earth. Yung ganda yun. Kaya pala nakita ko sa mapa, modern Jordan ng pag-aari ni Edom. And of the dew of heaven from above. So, ang ating lesson ay makuha dun sa heaven from above. Ano po? Bible believers with a heavenly perspective. Mag-pray na po ako. Heavenly Father, thank you for this, my brothers, my sisters. Thank you for the mga family, Alpha family, Brillante.
Amalas sa Baragkon. Din po mga Malilin, Chua, mga Alargado, Pili family. Ano din po ang Diyos sila Cardenas family at ano din po mga Bokong, Laiban, Sumera, Soriano family. Florentino, De Francisco, Joey De Darisan, and the Damata family. Keep them safe together with the Tagoba and Chapilo family, the Taginod, and also, Lord, for the Rumbawa, the Rojas, Tal, Corga, the Bangalan, Bora, Balpadillo, Balunus, with the Batongs family. Remember also the Tobias family. Also, Lord, for the Lazam and the Lacadio family. There's also Sister Kakatian with the two boys. There's also Pastor Punayo, Pastor Reggie, Pastor Alyaw, especially Pastor Red, Lord, with the members like the Malpiso, the Gilon, the Velasco, that they will have a part in the big building project. Thank you for this, my brothers and my sisters, who had really extended beyond for the building, Lord. And we pray for the remaining expenses that you will just open the windows of heaven for your people to receive. Now, guide us, Holy Spirit, speak through me and to me now. Carry me according to your word, together with faith as you manage these gadgets. To God be the glory now. Bless also the Manuel's family, the Mendoza, and bless Pastor John Quinlan as they decide to help us. In Jesus' name, amen. Okay, maraming salamat po at nandyan na kayo. Ayan. Nabati namin kayong lahat. Tapaglain kayo ng Diyos. Yun. Maraming salamat. Okay, punta tayo sa lesson natin. Lesson natin ay Bible believers with a heavenly perspective. The word perspective, importante ho ito. Has something to do with your eyes. Ano po? Inner eyes, mga kapatid. Ito ang definition, Sir James. Perspective is the capacity to view things in their true relations or relative importance. Ulitin natin. Perspective means the capacity to view things in their true relations or relative importance. Ganun ho yan. Importansa. And yun ang kagandahan ng Word of God, mga kasama, na si Lord Jesus Christ, pinibigyan niya importansya ang kaluluwa, ang tao talaga, ano po. You see, kaya nga sabi niya, what shall it profit a man if he shall gain the whole world, lost his own soul? Fact, dito sa chapter 12 ng Luke, sabi ni Lord Jesus Christ, mayroong isang tao dyan, wala siyang pakialam sa kaluluwa niya. Ang gusto lang niya yung physical and the material world. At sabi niya, itong gagawin ko, gawa ko ng maraming kamalig, maraming granaries, at doon ko iimpok ang aking mga palay, ayan, mga nakailangan. Pero sabi ni Lord Jesus Christ, nung nahakot na raw lahat yung palay niya doon sa granary, sa gabing yun, dahil pagod din siya naghakot mo, ay nabangungot. Sabi ng Panginoon, ngayong gabi, huhugutin ko na yung kaluluwa mo. O salamat sa mga nakakaintindi na pag-alis ng kaluluwa natin dito, ay yun na nga, binibigyan natin importansya yung heavenly matters. Okay. So, kukuha tayo ng Old Testament character, ano po, dahil alam niyo mga kasama, gusto ko yung istorya nito, si Ruth, Book of Ruth, at yung mother-in-law na si Naomi. Ito talaga ang talagang model, mother-in-law and daughter-in-law. Kaya kung sino man na mother-in-law, basahin niyo yung Book of Ruth, at basahin niyo yung Book of basahin niyo yung pagsasama ni Ruth at saka si Naomi. Dahil kung ang daughter-in-law ay katulad ni Ruth, ay sabi ko sa inyo, wala kang masabi, ang sipag ng babaeng yan. At hindi lang masipag, mabilis pang kumilos.
Salamat mga daughter-in-law mabibilis kumilos. May mga daughter-in-law na akala mo naglakad ng agurong. Okay, buti pa nga yung pagong medyo mabilis yun. Agurong, 1 taon 1 inch lang kanyang nalakbay. Karamihan naman ng mother-in-law mabibilis yan. Bakit? Nasanay sila eh. Pero kay mga daughter-in-law, please lang, bilisin naman ninyo. At ang sikreto doon, mga daughter-in-law, maaga kayo magising. Para ang pagpakulo nyo ng itlog, hindi yung pabilisan. Alam nyo, maganda pagpakulo ng itlog kung dahan-dahan ang apoy. Ano yun, pastor? Kasi ganito yun. Kung bigla ng apoy, magsiputukan yung itlog. Hindi naman popcorn yung itlog. Kaya, madaling araw pa lamang, dahan-dahanin mo itlog. Sabi ko sa inyo, ang sarap ng hard-boiled egg. Ano po? In fact, sabi ng mga doctors, maganda raw yung hard-boiled egg kasi walang maiwan na virus. Ganon po yan. Okay, maraming salamat po sa mga Malanot Bautista family. Ayun, nanonood si Brad Romnick, pagpalain kayo ng Diyos, ha? At sila Kaleda, Pawig, Palatan family. Uy, nanonood ang aking pamangkin niya si Judy. Hello, Judy. Alam niyo mga kapatid, pasalamat ako na itong mga pamangkin ko interesado sa Bible. Yun naman ang prayer ko eh. Kasi what shall it profit a man nga if he gains the whole world, lost his own soul, di ba? So, nakuha na natin ang definition na people or Bible believers with a heavenly perspective ay punta muna tayo sa Book of Hebrews para makita nyo dito sa Hebrews 11, 9 to 10. Something to do with true relations or relative importance. Pinaka mahalaga sa lahat, ang heavenly matters. Ano po? Kaluluwa mo, huwag mong pabayaan yan. Ang sabi niya rito, by faith he sojourned in the land of promise. Doon na, as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same purpose. Mapansin nyo, dwelling in tabernacles. Okay. Punta tayo sa next verse. Ano sabi niya rin? Next verse na yan. Ano sabi niya? Verse number 10. Ito ba? Sabi ko sa inyo ito ang dahilan bakit ang lesson natin ay importante na we put importance to heavenly matters. Look at this, Look at this verse. Ready? Read. For he, Abraham, looked for a city which had foundations, whose builder and maker is God. This city was sabihin ko was kasi nakita ni John ito was described perfectly. Not 100% kasi wala pa tayo doon. Perfectly by John sa Revelations 21 and 22. Ang ganda ng syudad na yan po. Maraming salamat po sa mga kami, Bayasi Biama, Sinopera family. Mantaki mo yun, naabot kayo dyan sa abroad, salamat po, Panginoong Diyos, na through the Zoom ay nakaka-access tayo sa mga kapatiran. So now, ang kukunin nating istorya dito ay kay Naomi at Ruth. At remember, itong pakinggan nyo, kung ikaw ay sold out sa heavenly matters, ay ganito. Kunin mo itong quotation na ito, tag-outline kong engineer at James Tobias Patong. Ito na, quotation. Earthly things is not a heavy burden for people with a heavenly perspective. Ulitin ko. Earthly things, material things, possessions. Earthly things is not a heavenly or a heavy burden for people with a heavenly perspective. Totoo yan. Totoo yan, mga kapatid. Bakit ka nga mag-hoarding? Samantala, sabi ni Apostle Paul, na tayo ay may
papuntang lugar. Sabi niya, absent in this body is to be present with the Lord. Oh. Kaya nga, isipin ninyo, may awit tayo rito yung sabi niya, this world is not my home. I'm just a passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. Kaya pakinggan natin ang 1 Peter 2:11 para malaman ninyo na pati si St. Peter, na dati-dati carnal yun dahil ni-deny niya si Lord Jesus Christ. Pero, alam nyo, binigyan tayo ng admonition ito. Ano sabi niya? Okay, nandyan na kayo. 1 Peter 2:11. Oh, tignan nyo yan. Sinabi pa niya, dearly beloved. Ibig sabihin ng dearly beloved dyan, kayo, maraming salamat po sa Caldes Santiago family. Kayo ay talagang love na love ng Diyos. Kung nakalimutan, kaya nga sabi niya, dearly nga, beloved pa. Beloved. Ibig sabihin, mahal kayo ng Diyos. Mahal kayo namin. Kaya nandito kami. Ini-encourage namin kayo. Sige, sister, brother, move on. Keep on. Jesus is with you. To care for you. To guide you. Ayun. Diba, Gemma din? Ganun ho yan. Kaya huwag niyong kalimutan to. Dearly beloved. Tuloy natin. I beseech you as what? Strangers and pilgrims. Hindi ka magtatagal niyan sa bahay niyo. Masakit sa akin ng pinsan. Pinaganda na natin gusto bahay natin. Meron pa nga akong nakita kahapon. Pumunta kami sa Anapatan. Ay sabi ni Pastor Bukel, bahay ng isang engineer yun. Ang ganda. Lahat talaga linagyan tiles. Buong labas ng bahay. Oo. Pati nga yung yero, muntik na ng tiles. Anyway. Strangers, pilgrims lang tayo rito, bang kasama. And sabi niya, ito na, abstain from fleshly lust. Yung mga gusto ng laman natin, wag na. Which war against the soul. Totoo yan. So, kasama, this world is not my home. I'm just a passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. And sabi niya rito, the angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. They are all expecting us. Malapit ng rapture. Alam ba bakit? Dumating ng peace negotiator si Israel. Alam niyo bakit huminto? Dumating ang peace negotiator. Kaya, malapit na ito, mga kasama. Hindi ko alam kung kailan. Kasi sabi ni Netanyahu, hindi kami huminto hanggat hindi madurog ang mga Hamas. Bakit huminto? Meron pa silang mga bobombahin sa dapat. Kaya ang sabi ng peace negotiator, Netanyahu, magandang i-offer sa inyo. Magpatayo kayo ng third temple. Sabi na kanya, bakit hindi? Sige, hinto na ako magbomba doon sa Hamas. At sabi ng peace negotiator, yung mga Hamas na yan, huwag kang mag-alala. I-injectionan ko sila lahat ng Sinovac para mangisay-ngisay. Mga kasama. Marami nang nangisay dahil na injectionan na. Kaya ako maghintay ako ng magandang narinig yung mga kasama. Pwede naman. Pwede mo nang piliin. Di ba nagkagulo-gulo sa Manila kasi nalaman nila Sinovac dun sa Marikina. Nalaman nila sa Mandaluyong. Pfizer. Takbuhan lahat ang tao sa Mandaluyong. Mga kapatid. Kaya sabi ni, si pangalan nito? Okay. Yung taga ITF. Huwag na kinyo i-announce kung anong brand yung injection niya. Okay. Kaya mga kapatid, clear water na lang. Ulitin ko yung awit. They're all expecting us, and that's one thing we know. Our Savior pardon us. Yun ang maganda. Kaya kayo na hindi pa napatawad, why not call on Jesus and say, Lord, pardon me. I'm a sinner. I accept what you did on Calvary's cross. Ganun yan. Because you are my only Savior. Wala nang iba.
Alam yung masakit mang kasama. Bakit mo? Alas stress. Hapon. May mga nagpe-pray, hindi kay Jesus. Sa isang babae. Sabi ko, nangyari sa Pilipinas. Okay. And now, pakinggan nyo, I onward ko. Kayo dyan na malulungkot, mabigat sa loob nyo. Diba? Kalimutan na nakaraan. Patawarin nyo yung mga nang biktima sa inyo. Oo. Huwag na nyo silang ilagay sa utak nyo. Ilagay nyo ang pangalan niya sa Bible. Ilakip nyo dyan. Ipag-pray nyo, Lord, pinapatawad ko ng taong ito. Kasi sabi mo naman, Lord Jesus, kung hindi ko patawarin ito, hindi mo rin ako patawarin. O, anong gusto nyo? Hindi kayo patawarin ng Panginoon. Nakalagay yan sa Matthew 18, di ba? Tuloy ko lang to. I know He'll take me through. O, ito ibig sabihin, yung sabi ng Psalms na, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Oh. Through nga through. Alam mo ibig sabihin through. Lulusot ka rin, hindi magtatagal. Ang problema. Mapansin yung mukha ko, gumanda. Kasi yung problema ko, nabunot na sa pusing. Okay, tuloy natin to. I know He'll take me through, though I am weak and poor. Totoo yan, we are weak. We are poor, you know. Sabi ng Bible wala tayong dala dito pagdating natin, di ba? And I can't feel at home in this world anymore. I have a loving, baka may loving mother kayo, sabi ng awit dito O loving father kayo. Di ba ang ganda na, mas maganda na banding nila doon? Ayun sabi ng Bible, di ba? I-review nyo kasi ang Luke 16, di ba? Ang ganda ng banding ni Abraham at si Lazarus. Di ba sabi niya, Lazarus is now enjoying this heavenly bliss. Umiinom na nga ng tubig meron siyang linalakaran dito na tabing ilog ng water of life. Nakakasilong pa nga sa tree of life Imagine heaven is beautiful. Kung gaano ka-beautiful itong nasa likuran ko. Mas beautiful ang heaven. Dito ito, alam niyo kung nasunog na itong mga bundok na ito, wala nang ganyan. Pag naani na rin itong mga palay dito sa likod ko, pangit na tignan. Pero ang heaven, mga kasama, beautiful. No COVID, wala. Okay, last verse, sabi niya. I have a loving loved ones na lang. I have some loving loved ones up in glory land. I don't expect to stop until I shake their hands. They're waiting now for me in heaven's open door. Ganda naman yan. I pray na sasalubungin din ako ni Inday. Pag-rapture. Just up in glory land, we will live eternally. Yun ang pinag-usapan natin ngayon Bible believers with a heavenly perspective. They put more emphasis what? To the importance of the soul. Yung nga sabi ni Lord Jesus, di ba? Men can kill the body, but they cannot kill the soul. But fear Him who is able to destroy or to throw both soul and body in hell. You need to fear God and you have nothing to fear. We live eternally. The saints on every hand are shouting victory. Their song of sweetest praise drip back from heaven's shore. And I can feel at home in this world anymore. Salamat mga kasama. Okay. So punta na tayo kay Naomi at saka si Ruth. Okay? Tayo dito Look at verse number. Sa book of Ruth na tayo kasi point number 1 na tayo mamaya, Brother James Verse 21. Okay, verse 21. Ruth 1:21. Okay, tingnan ito mga kapatid. Ang istorya nito ay nagkaroon ng gutom doon sa Bethlehem, Judah. Umalis silang magpamilya. Si Elimelech, si Kilion at Milyon. Ano po yan? Naomi. Namatay itong tatay. Namatay din dalawang anak. Bumalik si Naomi kasama si Ruth.
Kaya sabi niya, pagdating niya uli, bumalik uli siya, doon yun ang kagandahan mga kapatid. Kayo dyan na nang lalamig, nakalimutan na ninyo na nung bata kayo, nagpupunta kayo dito sa church. Tapos kayo, nung nag-asawa kayo, wala na kayong church. Salamat may Zoom at nanonood kayo. Maraming salamat. Bumalik ito si Naomi doon sa place where she can be nourished again with the word of God. With blessings. Nung nasa Moab sila, palagi silang nagmo-Moab eh. Moab. Ganun. Alam ibig sabihin ng gutom. I went out full and the Lord hath brought me home again empty. Empty. Why then call me Naomi, seeing the Lord had testified against me and the Almighty had afflicted me? At least naintindihan niya ng Diyos, pag nag-backslide ka, talagang bawas-bawasan ka. Ay, totoo yan. Tingnan ninyo sa 2 Kings 10:32. Pag nag-backslide ka talaga, akala mo, madadagadagan blessing mo. Mabawas-bawasan pa. Bakit? When God becomes your chastising officer, tapos ka. Ang sabi niya? Alam yung nangyari sa Israel dito? Ayaw na nila sa Diyos. Kaya what happened? Ready? Read. In those days, the Lord began to cut Israel short, and Hazael smote them in all the coast of Israel. Mantakin mo yan. Na-quarantine sila. Bakit? May mga gwardiya doon around Israel. Paano ka makakakilos? Kaya, pasalamat tayo mga kapatid kung natuto tayo sa quarantine na ito. Okay? So now, number 1, Sir James, dahil yan nga ang ating nakita na sabi ni Naomi, hindi po, naging empty ako eh. Ibig sabihin, marami siyang dinala papuntang Moab. Pagbalik niya, wala na. Wala na. Ibig sabihin, kapatid ganito, kung mapansin ninyo, wala kayong makita na hawak-hawak nila mga karga, wala. Maaring yung bihisan na lang nila. O maaring yung baro na lang nila. Kaya, ang number 1 lesson na makita natin dito kay Naomi, she brought nothing from Moab. Yun, empty nga eh. She brought nothing from Moab. Kayo na worldly at materialistic, tingnan niyo ako. Tatay sa Bible na wala kang madala rito pag alis mo. At wala kang nadala rito nung pinanganak ka. Anong nadala mo rito? Ngipin nga, wala eh. Buhok nga, kalbo eh. Di ba? Ay, o nga pala, nakakalbo na ako. Okay. Tana tayo dito, kapatid. 121 naman ng Job. 121. Para makita naman niyo, huwag tayong magmataas, magmayabang. Porket may sasakyan tayo, may mga bahay, may lupain, may mga mga kagamitan sa loob ng bahay. Sabi natin, okay ako, hindi galing ka sa Moab, Brad, sis. Ibig sabihin, walang-wala ka nung dumating ka rin eh. Anong sinakyan mo? Alien? Ready? Read. So naman natin, huwag kang magalit sa akin. Preaching ito, sabi ni Sister Emelita Bondang Kalisaan, di ba? Preaching, sabi nga. Ano sabi niya? Maraming salamat, nandiyan pa si Sister Emelita nakangiti ka dyan. Thank you. Basahin natin. Ready, read. Tawagin mo yung kasama niyo sa bahay para malaman nila na galing sila sa Moab. Walang-wala. Yan ang ibig sabihin ng Moab. Ready, read. And said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Anong gagawin mo? Salamat ka sa Diyos, nanonood ka pa sa akin. Alam mo kung manumbalik kayo sa Diyos, babaguhin ng Diyos yung mga kumuha ng ari-arian nyo, ibalik nila yun. Hindi ka manumbalik sa Diyos eh. Talagang bawas-bawasan ka ng Diyos. Kaya mo magulat ka lamang, yung pera na ibibigay sa'yo, sasabihin, wala na. Bakit? Wala eh. Nabudol-budol eh. Napakan nyo mga kasama. Meron pang verse. Kala nyo Old Testament lang to. Meron pa yan sa New Testament. 1 Timothy 6:7. Wala tayong pagmalaki dito, kaya makakuha tayo sa lesson dito. Mabuti nga si Naomi bumalik eh. Yung asawa niya at saka yung
Dalawang anak niya, natodas doon. Bakit? Naging worldly sila eh. Alam mo kung maging worldly ka, madali kang mamatay. Don't you know that? Kasi lahat ng pagkain kunin mo, lahat ng gadget gusto mong itanim sa utak mo. Pag nakakita ka bagong sakyan, inggit ka. Bagong cellphone, bagong laptop, inggit ka. And remember, when you have this chronic depression, dali kang mamatay. Pero, when you remember this verse, lahat tayo begin. For we brought nothing into this world. And it is certain. Ano yung certain? Tiyak. We can carry nothing out. O, nung naglibing nga kami, nung nadala ni Inday, sa totoo wala talaga siyang dala. Linagyan lang namin ng baro. Tinambakan namin marong baro. Wala talaga. Oo. Doon pa yung katawan niya. Hindi na niya katawan, buto-buto pala. Kasi nasilip ko nung isang araw. Ano po. Sa kapatid. Dito sa lupa, sabi ni Solomon, walang satisfaction dito. Pero kung kilala mo si Jesus, kaya yung pinag-usapan natin dito, personal relationship with God. Oo, personal talaga. Dahil kung may personal relationship with God ka, ay sabi ko sa inyo, kahit saan ka punta, masaya ka. And sabi ko nga sa inyo, I hope you can come to this level na buhay ko na. Oh, meron kaming kaldero, kawali, kasirola, kettle, nadagdagan, pressure cooker. Nadagdagan. O dati plansa namin uling lang. Ngayon, electric na. Oo, tapos yung washing machine namin, kausapin mo lang, maglaban na. Gusto ko lang kayo tumawa. You know, masarap ang mabuhay. Masarap mabuhay doon sunod. Tiisin mo lang. Yung tinatawag na pagsubok dito, pag tiniis mo ang pagsubok dito, kapatid, hayaan mo yung mga nang bubuli dyan, nang lilit dyan, nang dadaya dyan sa'yo. Wag mo silang gatyan. Lahat yung mga tao nang lalamang sa'yo yan. Ni Tredor ka, hayaan mo sila. Bakit? Vengeance is mine. And then, yun pala, tinetesting ka ng Diyos kung maging tapat ka pa rin sa Kanya. Tingnan nyo ito. Nangyayari ito sa buhay ko, ha? Alam nyo, talagang nakakatuwa yung mga nanood dito. Sabi na, Pastor Ligasi, pwede bang magbakuha ang GCash nyo? Ilan na? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kumuha ng GCash account. Kami salamat, Panginoon. Yun ang ibig sabihin. Pakinggan ito. Psalm 62:12, ha? Pakinggan nyo ito. 66:12 pala. Sorry. Pakinggan nyo ito. Ang sabi niya? Basahin nyo para maintindihan nyo ang sinasabi ko. Alam ni Brother John yan inapak-apakan talagang liig ko talaga. Pero okay lang. Ready? Read. Thou or you, O God, has caused men to ride over our heads. Inapak-apakan ng ulo ko. Sumakit talaga ang ulo ko Kunti ko makamigraine, papaano, bakit? Kautang ako na inihabla ako ng mga kapwa kong pastor. We went through fire and through water. Ay, hindi ko makatulog. Kahit lakasin mong aircon, mainit pa rin. Maligo ka, wala pa rin. Pero ito maganda. But you, O God, has brought us into a wealthy place. Ay, sabi ko sa inyo, magulat ka. Bakit? Ay, bilangin mo yung wealth kong dami. Wealth, Alam niyo kung bilangin ko ilan, magmula letter A, Andaya, Angulwan, Pangalan, Borja, Barbadillo, Balunos, Batong, Arellano, Abuso, ayun. Letter C, Kakatiyan, Claveria, Calabasaron, Kabading, Caleda, Cruz, Kauyaw, Chua, Kusip. Yan naman kayamanan ko Ayan. Temata, Darisan, Dagman. Ayun. Dirain. Letter E, Elupre. Ayun. Elies. F, Florentino, Francisco. E, Gagarin. Ayun. Tignan mo yan. Ganaban. Tignan nyo yan. Matakin yan. Chilon, Garcia, Guzman. Lalong-lalo na ito.
I think kilala niyo si Ma'am Wilma Guzman. Yan. Alam niyo, pagulat lang kung may mag-park yan. Pastor, allowance mo raw. Tingnan mo yan, kung kailan pa namatay si Inday. Anyway. Tignan mo Guzman, Garcia, Cagarin, ayun. Torrentino, Francisco, H. Hernando, Hernandez, Hipolito. Pampihira, pati agad. Iringan, letter I yan. Empleo, ayun. Ayan. Ilustre. Mayroon pang ilustre dito. J, ayun. Hobinyard. Jose, Alyurina. Pati. K, King. Ayun. King. Meron pang King dito pala. Kinkel. Meron pang Kinkel dito. L. Yun na. Largado. Ayun. Cardenas. Ay, hindi pa. Ayan. Largado, Laforga, Lazam, Litawa, Mampihiran. Ang dami naman na ito. Meron pa. LM, Milyante, Malasab, Maragon, Mangada, Malanot, Maguddayaw. Ayun. Malilin, Malana, Mamoyong. Ano pa yan? Mawanay. Bira naman. Narag. Nicolas. Nable. Letter N pa lang yan eh. Letter N. Opilas, Olipas, Ortiz. Ayun. P. Pawig, Paulino. Ayun. Panopio. Ayun. Pagkado, Pascual, Pagilalawan, Pagirigan, Paddayuman, Nakupinera. Ang dami nito. Letter P pa lang yan. Letter E. Sikpapan, Rumbawa, Rojas, S, Tupera, Soriano, Sabote, Salvador, Sibog, Sabog, Salvanera, Sales, Azucena, hindi pala, letter A pala yun. Yun. Ito. Tignan ito Tignan nyo yan. Tignan nyo na. T, Tadios, Topilo, Tagumpa, Tumaliwan, Taginod, Pakiki, Tulawan, Tambawan, Alaber. Abang dami kong wealth dito. Ayan. Ayan yung mga Manuel. Ayun. Mga Amid pala. Sorry Amid. At mga Talimpatog. Nandito kayo sa aking chat. Ang dami naman dito. Nandyan ang Dolores, Domingo, Donato. Ay, ang dami naman nito. Umblas, Mingli, Udlaw, Ubinya, Urbina. Ang dami naman ninyo dito sa chat ko. Melad. Meron pang Kuldong. Meron pang, ayan, Beran. Pihira na. Ano itong pangalan ito? Sabi, pangalan nito, Zigzagan, sabi niya. Yampaw. Ison. Quinlan. Ay, alam niyo, marami mga kapatid. Maaaring hindi ko mabanggit yung iba, pero ayun, salamat po. Meron pang madugma dyan eh. Yan ang wealth ko. You know why? Remember when I told you na merong isang tao, sabi niya, anong piliin mo? $1,000,000 o million friends? Sabi niya, $1,000,000, sigurado na yan. Sabi niya, hindi. Million friends. You know why? Pag nagbigay yung million friends ko, tagpipiso, meron akong friends, meron pa akong pera. Good choice. Ano po? Ito ang kasama. Merong tao na sabi ko sa kanya, may Bible ibigay ko sa iyo, sabi ko. Ang Bible na ito, para sa iyo na ito. At sabi ko sa kanya, ito meron akong $100 dito, sabi ko. Tapos may Bible ako rito. Yan. Anong piliin mo? Pera o yung Bible? Sabi niya, Pastor, wala akong pamasahe mamaya, kaya pera na lang.
Alam mo sabi ko, ito, kumuha naman ako ng pera sa isang tao. Halika dito, iho, sabi ko. Anong piliin mo? Pera o itong Bible? Sabi niya meron akong pamasahe kaya Bible na lang. Yun ang Bible. Alam nyo, punyok sa John 3:16, aba may pera sa loob. May pera na siya, may Bible pa siya. O, tingnan mo yun. Ganun ho yan. Pag tinanggap nyo si Jesus Christ, pero ka eternal life, yan ang ibig sabihin yan. Yan ang ibig sabihin. Okay. So, Naomi brought nothing from Moab. Ito mga kapatid, we have nothing to boast. We brought nothing into this world. Wala. Kenos, ibig sabihin kenos sa Greek. Wala talaga. Oo. Baga sa niyog, ini-expect mo na may laman. Wala. Oo. Ito yan. Alam niyo, kakainis yung sabi nung binilhan namin ng pakwan. Masarap yan. Inuktok, masarap yan. So, excited. Pagbukas ko, hilaw, tinikman ko, ang asim. Di ba madiskurahe ka sa ganun? Ine-expect mo na. Kasi mainit ang panahon. Wala. Kaya ang kapatid, isipin nyo walang-wala kayo dumating kayo rito Kaya wag tayong magmataas. Wag nating ipagmataas yung mga blessings binigay ng Diyos sa atin. You know what? Anytime mawala yung blessing o ikaw mawala dun sa blessing, ay may mga taong ganun. You see? Dahil ang Diyos, mga kapatid, ay talagang nakikita niya ang tao. Kaya nga, sabi ng Bible dito ano ang gagawin ko, Pastor, araw-araw? Ito, Micah 6:8. Ang gagawin natin para naman hindi mabawi yung blessing natin? Dagdagan pa. Tingnan niyo ako. Dagdagan ang lakas ko. Kaya, sabi ni Pastor Red at Pastor Reggie, kami na lang magsimento, Pastor. Kung hindi na lang ako magsimento, sino magsimento? Aalis din sila kung alis ako. Ay, baka narinig nila. Ito mga tida. He hath showed thee, O man, what is good, and what doth the Lord require of thee? Number 1, to do justly. Gawin mo ang kabutihan. Huwag ka mandaya. Huwag ka manlamang. Huwag mong lokohin ang isang babae. At huwag mong pangakuan isang lalaki pakasalan, tas iba pakasalan mo yung mayaman, pinakasalan mo, sino ka? To do justly and to love mercy. Alam ninyo, mga kasama, talagang merciful ako. And to walk humbly with thy God. Walk humbly with thy God. Bakit merciful sabi ko sa inyo? Mantakin mo Asahan ko, ayun sabi, asahan ko na may counterpart sila. Wala. Sabi ko saan yung inaasahan kong inipon nyo? Wala. Sabi ko, building nyo ito Di ba ilang taon ka na rito? Wala ka man lang hiniwalay. Alam niyo mga kapatid, mercy na lang. Dapat merciful na lang tayo Oo. Salamat at natunugan ng mga kapatiran dito. Katulad ni Ma'am Glo, natunugan niya. Natunugan din ni Ma'am Abet. Sister Darisa, magpasalamat ka sa mga yan. Ang takay mo ni tas ng Diyos. Natunugan din ni Maduma. Ayan, alam niyo mga kapatid, at least kayo na mga membro, natunugan na ninyo, kaya madali na lang po. Kaya salamat po. Dapat to do justly. Totoo yan. Tulad yan, may nagpadala ng sapatos para kay ganito raw. Ibibigay ko talaga yan. Oo. Ngayon, nagpadala ng pinadala niya. Ipadala daw kay Gemma din yun Yung maliit na dal. Gemma din. Meron ka rin dito, Gemma din. Ipadala daw kay Juan yung sa bata daw. Maliit na bata, nagsabi na, John 3:16. Meron. Takin mo yan. Ibibigay ko talaga yun.
Oh. Dahil ayaw ko maging unjust. And then merciful. Ano po? Alam niyo, Brother John, merciful tayo, Brother John. Alam niyo, kami nakataga rito sa Cordillera, hindi namin matanggap na kami ay apihin niyo. Hindi namin matanggap yan. Cordillera kami. Kaya nga may mga tribal war yung araw niyan eh. O nung bata pa nga ako nung bata pa ako may tribal war na yan kasi ayaw na talaga namin maapi. Masakit na tribal war kasi dati-dati itak at sibat lang, ngayon M16 na. Oo. Kahit ngayon kung may mangyayari, may iiral uli yung tribal war. Oo. Pero ako, wala na, merciful na tayo. Sabi ko nga sa inyo, nag-funeral service na ako eh. Dead to sin, to self, to worldliness, and to vengeance. Ganon yan, mga kasama. Wala na yun. Kaya nga, naisip ko nung araw, mga kapatid. Tama ko si Tita Andaya, Tin Taguban, Osming Karmok, at Victoria Taguban. Ako lang lalaki, may dala-dala akong 2 karton po. Abay, nakita kami ng mga gangster sa Badwat. Hinabol kami. Doon sa, alam nyo yung malawak na doon, yung graba. Uy, nandun sila. Hindi ko makatakbo. Tumakbo lahat yung mga babae kasama ko. Marinig ko yung mga bato na lumalampas sa akin. Mabuti, walang bato tumama sa ulo ko. Ay, nung malapit sila, huminto na lang ko. Nagpakaawa ako. Sabi ko, huwag naman niyo patayin. Hindi namin patayin. Ano yung nasa karton? Binuksan. Alam niyo, nandun yung mga crackers, cookies. Yung kinuha nila. Kung nila sardinas, ay wag na lang kasi kay Manong Romeo Balunos yan, kako. Pagalitan ako. Yan na lang cookies. Tinanim ko sa utak ko yan pagpunta ko sa Olongapo. Tinandaan ko yung mga mukha ng mga yun. Kilala ko yung apelyido mga yun eh. Sabi ko pagpunta ko sa Olongapo. Pagdating sa Olongapo, wala pang martial law noon. May mga binibenta doon, mga baril, mga Armalite. Sabi ko mag-ipon ako ng Armalite. Sige. Kunin ko lahat yung kamag-anak kong gangster din. Balikan namin mga yon at kainin namin mga apay na mga yan. Pero hindi ko nagawa. You know, God changed my heart. Kaya pagbalik ko doon, hindi ko na pinansin. Nandun pa rin sila noon. Pero yung isa daw, ewan ko, namatay na lahat yata. Tingnan mo ang Panginoon po. Bakit? Sabi ng Ezekiel, mga kapatid, Ezekiel. Alam ni Jean yan, alam ni Tita, yung Osming yan, at saka si Victoria. Oo, nahinabol talaga. Kami nagstakbuhan sila. Alam niyo, pagdating ko dun sa Taba, ang daming tao na hinalubong nila ako, pero dun lang, wala man lang tumakbo at sabihin na tulungan natin si Velasco. Walang tumakbo. Kaya nga, ganun pala kung mahirap ka lang, kahit lamunin ka namang gangster, walang magmalasakit sa iyo. Bakit ano ba nangyari sa akin? Bakit hindi ako bumalik doon? Ito nangyari. 2 Corinthians 5:17. Kaya tayo kung nakasakit ako sa inyo, nasaktan ko kayo, magpatawad na lang tayo bawat isa, mga kapatid. Dahil siyempre, Kristiyano na tayo. Ano po? Okay? Ready? Read. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Ano na? All things are passed away. And then itong maganda, behold, all things are become new. Yun ang sinasabi ko na Bible believers with a heavenly perspective. Kaya magaang ang buhay, earthly things is not a heavy burden for people with a heavenly perspective. So, makakuha tayo ng aral kay Naomi na she brought nothing from Moab. Moab is a picture of the world. Ano po? And tingnan niyo, ano yung mga Moabites? Sa Psalms 49, 16, 17. Okay? Meron pa tayong pointers after Sir James kasi matatapos itong section 1 tayo. 49, 16, and 17. Anong admonition ng psalmist sa atin? Huwag natin gayahin yung taga-Moab. Ano po? Kasi yung mga taga-Moab, wala naman silang heavenly mansion eh. Ikaw meron. Ano sabi ng Diyos sa atin? Huwag natin gayahin yung mga Moabites. Ang ginagawa nila sa world na ito, their perspective is from conception to the grave lang.
Ikaw, from here to eternity. Ready? Begin. Be not thou afraid when one is made rich, when the glory of his house is increased. For when he die, tuloy nyo, he shall carry nothing away. His glory shall not descend after him. Ito na. Ngayon, ikaw kapatid at ako, dahil naniniwala tayo na meron heavenly city and a heavenly embassy. Hindi nyo ba alam? Sabi na Apostle Peter o Apostle Paul, don't forget every first day of the week to bring what belongs to the Lord into the storehouse. Ay, malinaw yan sa 1 Corinthians 16. Ngayon, tayo na mga Bible believers, dahil sabi ni Lord Jesus Christ, you go into all the world and preach the gospel. And sabi ni Apostle Paul, they that preach the gospel must be supported through the gospel. And sabi ni Apostle Paul, you have supported me, sabi sa mga Philippians, when I was in Thessalonica. And malinaw ngayon, mga kapatid, na whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. But how can they call on him in whom they have not believed? And how can they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? But how can they preach except they be sent? Sabi na Apostle Paul, I would gladly spend and be spent for you. You see? So, tayo dito sa local church, we spend. Kaya nga, may mga nakakakain ng mga pastor. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Because you understand na the gospel must be propagated throughout the world. Para pagdating ni Lord Jesus Christ ay marami tayong isasama sa second coming. Ganun po yan. And through this broadcast or sa television broadcast, kayo na call on Jesus. Tawagin mo si Lord Jesus. Lord Jesus, esperado na ako. Sa pandemic na ako. Na ito, Lord Jesus, I want you to be my Savior. Save my soul. Kasi sabi mo naman, importante ang soul ko. Ang katawan kong ito, kung ma-COVID man, mapunta lang sa grave. Pero, dadalhin mo naman ako sa heaven pag alis ko rito. So Lord Jesus, salamat po. Dahil may sample sa Acts chapter 7, na pag namatay ako, ay makikita kita at ibibigay ko ang aking akang espiritu sa iyo. Tingnan niyo sa Acts 7, verse number 56. Mamamatay na si Stephen dito. Ano sabi niya? Okay, anong sabi niya? 56. Basahin niyo. Kaya nga mapatid, importante na meron kayong eternal. Eternal security. Dito, meron kayong security bank. Ayaw, binabati ko si Peter Paul. Mama Nawis, Ma'am Sija. Okay, basahin natin. And Stephen said, behold, I see the heavens open, and the Son of Man, standing on the right hand of God. Handa niyang tanggapin si Stephen with open hands. And look at the verse dito sa verse 56. Anong sinabi ni Stephen bago sa nalagutan ng hininga? Sa verse 59 pala, 59. Anong sinabi niya? Sa 59, and mag-pray na ako. Kaya kitiyakin nun na save kayo mga kapatid. Kasi pag namatay kayo, mamamatay naman ang tao talaga. Katulad yan. Ilang taon na lang kasi senior citizen ako, mamamatay na rin tayo. Kung hindi darating si Jesus bukas. Ano sabi niya dyan? And they stoned Stephen. Anong ginawa ni Stephen? Calling upon God. Sino tinawagan niya? God. Sino yung God na yon? Pakinggan niyo ito, kayo mga kulto. And saying, Lord Jesus, receive my spirit. Kaya kayo din naniniwala na Diyos Jesus. Nagngingit-ngit kayo ngayon. Dahil ang gamit nyo kasi na Bible, kasi nungalingan yung gamit yung Bible. Punta kayo sa King James Version, hindi nagsisinungaling dyan. Nandyan ang Trinity, nandyan ang impyerno, nandyan na Diyos Jesus na katawang tao. Kaya, panahon na. Para manindigan kayo mga Pilipino. Kaya nga sabi ng awit natin, aming ligkaya. Aming ligkaya na pagmemang aapi. Sabi ng bayang Magiliw. Ang mamatay ng dahil sa iyo. Inaapi na nga kayo. Sinasabi ko, hindi Diyos si Kristo. Walang impyerno.
kami lang masig. Mali yun eh. Ayun, at nabasa ninyo sa screen ninyo na Diyos si Kristo. Sisingilin kayo ng Diyos niyan. Don't you know that? Magpray na po ako. Panginoon Diyos, salamat po sa mga kapatiran with a heavenly perspective. And that's why they are not afraid to spend and be spent for your gospel. Because Lord Jesus, you said you go into all the world and tell the gospel that I paid their sins. I am the Lamb of God that takes away the sin of the world. Tell them that I rose from the dead and I'm willing to give them eternal life. And that is the message found in the Bible, Lord Jesus. So bless your people. Help them to spend and be spent. Help them with open arms and open hands. And those who are not yet saved, may they open their hearts for you, Lord Jesus, so that we will see them in heaven. Because we know that our labor is not in vain in the Lord. To God be the glory now. In Jesus' name, amen. Thanks to God for my Redeemer. Thanks for all thou dost provide. Thanks for times now but a memory. Thanks for Jesus by my side. Thanks for pleasant balmy springtime. Thanks for dark and dreary fall. Thanks for tears by now forgotten. Thanks for peace within my soul. Thanks for prayers that thou hast answered. Thanks for what thou dost deny. Thanks for storms that I have weathered. Thanks for all thou dost supply. Thanks for pain and thanks for pleasure. Thanks for comfort in despair. Thanks for grace that none can measure. Thanks for love beyond compare. Thanks for roses by the wayside. Thanks for thorns their scents contain. Thanks for homes and thanks for fireside. Thanks for hope, that sweet refrain. Thanks for joy and thanks for sorrow. Thanks for